Ang pag-aaral natin ngayon ay chapter 2, the person of Jesus Christ. Ang persona ni Jesucristo. So, dito medyo pinapakita sa chapter na to yung kung sino si Jesus Christ. Kung paano niya inilarawan yung kanyang sarili bilang anak ng Diyos at anak ng tao. Kasi ang Panginoon siya isa yung Diyos, pero nung sa lupa siya, nagkatawang tao siya. Dito, malalaman natin ang kanyang pagiging persona o being a person ni Jesus Christ. Okay. Sa unang nakalagay dyan, man is incapable of fully understanding God is holy and man is sinful to bridge the gap between God and man. God took the form of man in Jesus Christ. Yun nga, pinanganak si Jesucristo sa form na bilang isang tao. Jesus Christ is the image of the invincible God, for God was pleased to have all His fullness dwell in Him. Sa Colossians chapter 1 verse 15 nakasaad dyan, to be the complete expression of God, Christ had to be God to communicate and emphasize with man. He had to be human. Jesus Christ has a dual nature. He is the God and man. In order to begin understanding Jesus Christ, it is necessary to explore His deity and His humanity. Okay. Na ang ano doon yung pagiging Diyos ni Kristo, the deity of Jesus Christ. Question number 1. Ang pagiging tao, sa question number 1 na tayo inano lang natin yung ano. Ang pagiging higit na mataas ni Jesus sa mga anghel ay ipinakikita sa question. Makikita natin yan sa Hebrews chapter 1 verse 4 hanggang 5. So, ang question doon, Jesus' superiority to the angel is shown by verse 4, chapter 5. Chapter 1, verse 4 and 5. This shows that God's Son is far greater than the angels, just as the name God gave Him is far greater than their names. For God never said to any angels what He said to Jesus, "You are my son. Today I have become your father." And again, God said, "I will be his father and he will be my son." So, tatlo yung question doon, di ba? Chapter 1, verse 4 and 5. Tapos, verse 6. Sa Hebrews pa rin yan nilaktawan lang, hindi niya na inano yung verse 6. Tapos, verse 13 and 14. Sa Hebrews chapter 1 pa rin yan. Hebrews chapter 1, verse 4 and 5. Hebrews chapter 1, verse 6. Hebrews chapter 1, verse 13 and 14. So, kung hindi nyo masagutan yung mga question dyan, pagdating nyo sa bahay, pag-aralan ninyo, mahaba pa ang panahon para maitala nyo yan. Okay, question number 2. Sabi niya doon, sa question number 2, look again in Hebrews chapter 1, verse 8 to 12 naman. So, isang verse yung natin sa Hebrews pa rin, chapter 1. Kaya lang, yung doon sa una, hindi niya nabanggit yung verse 8. Di ba? Pero dito, pinapabasa naman niya uli yung verse 8 to 12. Nilaktawan niya yung 7 to 12. Pero yung verse 7, hindi na sinabi doon sa question number 2. Ang gusto niya lang malaman doon, yung verse 8 to 12. Yung kanina, yung verse 1 to 4, di ba? Tapos lumaktaw tayo in verse 1 to 6. And again, when God brings His firstborn into the world, He say, "Let all God's angels worship Him." Tapos, Hebrews chapter 1, verse 13 to 14. To which of the angels did God ever say, "Sit at my right hand until make your
enemies a footstool for your feet. 14, are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? So, yan yung nasa question number 1. Yung sa question number 2, ito naman yun. Ang binabanggit doon, yan pa rin sa verse Hebrews chapter 1. Yung pagiging firstborn ni Jesus Christ. Ang Greek word ay prototokos, signifies priority in the culture of the ancient Near East. The firstborn was not necessarily the oldest child. Firstborn referred not to birth order but to rank. The firstborn possessed the inheritance and leadership. So yun, tulad ni Jesus Christ. Tapos, higher than angels. So, why was important the writer of Hebrews described Jesus in chapter 1 is higher than the angels? So, pwede nating pagbulay-bulayan yan. So, sa question number 2, yan. Yung sa Hebrews chapter 1 verse 8 and 12, sabi niya dito, sa mga puwang sa bawat bilang sa ibaba, nakalagay dito, di ba? Na ano yun sa question number 2, Jesus is the creator, Jesus the unchangeable, Jesus is eternal, and Jesus is righteous. Sabi niya dito, sa mga puwang sa bawat bilang sa ibaba, isulat ang bilang ng mga talata na nagpapakita ng katotohanan sa bawat pahayag. So saan nyo makikita yan? Doon sa Hebrews chapter 1, 8 and 12. Nakalagay dito, but about the Son, he says, your throne, O God, will last forever and ever, and righteous will be the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated the wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. So, si Jesus ay lumikha. Si Jesus ang lumikha, si Jesus ay hindi nagbabago, si Jesus ay magpakailanman, si Jesus ay matuwid, yun nga, yung righteous na sinasabi. So, maglagay kayo dyan na nagpapakita ng katotohanan sa bawat pagpapahayag o bawat pahayag na kung ano yung nagpapakita ng katotohanan. Sa question number 3, what is one fact about Jesus mentioned in Hebrews chapter 1 and 3? Di ba? Parang ang gulo na, no? Babalik na naman tayo sa Hebrews chapter 1, verse 3. Okay. Nakasaad doon sa Hebrews chapter 1, verse 3. Sabi niya dito, what is the fact Jesus mentioned in Hebrews chapter 3? Ano ang katotohanan tungkol kay Jesus na binanggit sa Hebrews chapter 1 and 3? Na nagbigay sa kanya ng kakayahang ipahayag ang Diyos higit sa isang katotohanan ay pinakita sa talatang ito. So, ano ba yung nakikita natin dyan? The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So, ano yung mga ipinapakita dyan na nakikita ninyo sa Hebrews chapter 1 verse 3. So, isulat nyo dyan. Sa question number 4, how does God address Jesus in Hebrews chapter 1 verse 8? So, lumaktaw na naman. Galing sa chapter verse 3, lumaktaw ng chapter 8 ay verse 8. In Hebrews chapter 1 verse 8, ang question dito, paano tinatawag ng Diyos si Jesus? How God address kay Jesus? Nakasaad dito. But about the Son, He say, your throne, O God, will last forever and ever, and righteousness will be the scepter of your kingdom. So, kung ano yung pagkakaintindi nyo doon na gustong i-address ng Panginoon kay Jesus. Tapos, ay pangalawang question doon, in Hebrews chapter 1 verse 10,
Doon din nakasaad yun, kung ano pa yung gustong nating malaman, na ang pagtawag ng Panginoon Diyos kay Jesus. Ang sabi doon, He also say, in the beginning, O Lord, you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. So, sa madaling salita, ang sinasabi niya doon, ngunit tungkol sa anak, sinabi niya, ang inyong luklukan o Diyos ay magtatagal, magpakailanman at walang katapusan, at ang kabutihan ay magiging tagapakinig ng iyong kaharian. So, yun ang gusto ng iparating ng Panginoon kay Jesus, na halos parehas ng kanyang sinasabi sa kanilang bilang isang Diyos Ama at ang Diyos Anak. What did Jesus claim for himself? Palagay ninyo, ano ang inaangkin ni Jesus sa kanyang sarili? Siyempre, sasabihin niya, I am the God, Son of God. Diba? Pero, ano ba yung nasasaad sa chapter 10? Sa John chapter 10, verse 27 to 30. Question number 5. Ang sabi dito, I given them the eternal life. Diba? Ang sabi niya doon. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at hindi sila masasawi kailanman. Walang sino man makakaalis sa kanila mula sa aking kamay. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay higit kaysa lahat. Walang sino mang makakaalis sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Diba? I and the Father are one. So, alam naman natin yan, di ba? Lalo na pagka dumating na yun sa punto ng pagiging Diyos Ama at Diyos Anak, ang daming nagdidebate dyan. Di ba? Pero wag tayong padadala sa mga ganun. Kasi baka mamaya, nag-rapture na tayo, nakikipagdebate pa. May iwan tayo. Kasi ang gusto ng Panginoon, ibahagi natin ang kanyang salita. Wag tayong tumanggap na kung ano yung against, tsaka yung nasabi sa atin. Magpatuloy lang tayo, magtanim ng magtanim. At darating ang panahon, tayo ay aani. So, yun yung question, ha? Ano ba yung inaangkin ni Jesus dito bilang sa kanyang sarili? So, nakasulat dyan, sabihin niyo dyan, siyempre, the Father are one. So, pwede nyo isagot yun. O di kaya, sinabi niya doon, who has given them to me is the greater than all. So, ganun ang Question number 6. While on earth, Jesus performed many miracles. So, alam naman natin yan. Nabasa natin yan, di ba? Which clearly demonstrated His divine power from the following verses in Matthew chapter 8. List, sabi niya doon. Sabi niya, matapos masaksihan ang buhay ng kapangyarihan, tinuturo, question number 6. Habang nasa lupa, gumawa ng maraming himala si Jesus na malinaw na nagpapakita sa kanyang makalangit na kapangyarihan. Sa mga sumusunod, sabi niya dito, magtala o list sa Matthew chapter 8, isulat ang mga pamamaraan ni Jesus na nagpapakita ng kanyang kamangang kapangyarihan. Ito yung mga miracles ni Jesus, nakasaad dyan sa Matthew chapter 8, verse 3, verse 16, 13, verse 16 to 17, 23 to 27. Ito yung una sa verse 3. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. Immediately, he was cured of his leprosy. Alam natin yung storya, di ba? Yung isang may ketong nung lumapit sa Panginoon. Tinanong niya, ano bang kailangan mo? Lumapit sa kanya yon. Anong sabi ng Diyos? Hinawakan niya lang to at gumaling. Isa yon sa mga himala na ginawa ng Diyos. Ano pa? Ituloy nyo lang ibasahin dyan sa
talata 6 to 13. Hindi na kasi nakasaad dyan. Tapos doon sa Matthew chapter 8 verse 3, Matthew chapter 6, chapter 8 verse 6 to 13, Matthew chapter 8 verse 16 to 17, Matthew chapter 8 verse 23 to 27. Yan yung mga miracles na ginawa ng Panginoon sa kanyang pamamalagi dito sa lupa. So maglagay lang kayo ng mga kung alin doon mga pamamaraan ni Jesus Christ. Kasi meron siyang pamamaraan na yung na putik, di ba? Mga ganon. Basta, nililay-hands niya lang. May pamamaraan pa siya na maraming klase. Yung alak, ay yung tubig, ginawa niyang alak. Di ba? Tapos yung mga espiritu na kanyang pinalayas, napunta doon sa mga baboy. Yung marami siyang himala na pwedeng ginawa. Bumuhay siya ng patay. Diba? Si Lazarus, binuhay niya. So, yun. Pwede kayo diyan kung ano yung kanyang mga pamamaraan. Question number 7. Ano ang ginawa ni Jesus? Nakasaad dyan sa John chapter 11, verse 38 to 44, na naghayag ng kanyang naiibang kapangyarihan. So, ano ibig sabihin? Yung talagang yung kakaiba na kapangyarihan na meron si Jesus. Alam naman natin na marami, di ba? Katulad nung babaeng dinudugo ng mahabang panahon. Di ba? Nahawakan niya lang yung damit ni Jesus Christ. Siya ay gumaling. Pero dito, sa chapter 11, verse 38 to 44, take away the stone. Sabi niya, ito yung si Lazarus yung ano na. But the Lord said, Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there for 4 days. Imagine, walang balsamo noon hindi na ibalsamo. Kung iburol ka lang isang araw, tapos 2 araw, 3 araw, 4 na araw, kung titingin mo yung isang patay, mabaho na yan. So, anong sabi ni Martha? Pero anong sabi ni Jesus Christ? Sabi niya, take away the stone. Yun ang pamamaraan ni Jesus na kanyang ginawa sa yung kanyang naiibang kapangyarihan. Ano sabi niya doon? Then Jesus said, did I not tell you that it's you believe, you will see the glory of God. So they took away the stone. So then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I know that you are always hear me, but I said, this for the benefits of the people standing here, that they may believe that you sent me. Verse 43, when he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hands and feet, wrapped his strips and linen, and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. So, siguro, sa panahon natin, pag nakakita tayo ng ganyan, naku, takbo ka na. Imagine, 4 na araw na namatay si Lazarus. Pero, ano sabi ng Panginoon? Humingi siya ng, sa Father God. I thank you, Lord, you heard me. Ibig sabihin, nag-request pa si Jesus Christ. Nag-request pa siya. Umuha siya ng backup kay Father God para lang mapatunayan sa atin na kung gaano kadakila ang kanyang kapangyarihan. Di ba? Okay. Saan na tayo? Question number 8. Okay. Dito naman, nakasaad dito sa question number 8. After observing Jesus' life power and preaching, what did Peter conclude about him? Sabi niya, ano ang pananaw ni Pedro tungkol sa kanya? Nakasaad dyan sa Matthew chapter 16, 13 to 16. Basahin natin. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciple, who do people say Son of Man is? Ang sabi ng iba, they replied, some say John the Baptist, others say Elijah,
and still others, Jeremiah or one of the prophets. But what about you? Sino ba yung tinatanong niya dito? Si Peter. He asked, "Who do you say I am?" Ang sabi ni Simon Peter, answered, "You are the Christ, the Son of the living God." So, pag tayo ang tinanong, sino ba si Kristo sa inyo? He is the Son, the living God. So, sa talatang yan, ano ang sinasabi ni Pedro sa kanya? Sulat nyo na dyan. Question number 9. May chart dito na sa other page, sa 14 and 15. Naka-illustrate doon yung mga prophecies ni Jesus Christ. Tingnan nyo maigi yan sa bahay ninyo, basahin ninyo. Ito pala yung mga ginawa ni Jesus Christ, yung kanyang kapanganakan, kung paano siya pinanganak sa pangangalaga ni Maria, yung triumphal entry niya, yung pag-betray siya kanya, yung rejection, kung paano siya na-crucify, at yung lahat ng pwede niyong malaman sa ating Panginoon patungkol sa kanyang mga prophecy o kaya fulfillment, nandyan. Basahin niyo sa chart na yan, ha? Okay. Tapos yung question number 10 naman, i-review daw natin. Sabi doon, i-review. Ano ba yung i-review natin? I-review natin yung question number 1 hanggang 9. Medyo mahaba-haba yun, ha? Sa question number 1 at saka yung question number 9. Sabi niya doon, magbigay daw ng 3. Magbigay ng 3. Yung kadahilanan kung bakit naniniwala kang si Jesus ay Diyos. 3 lang. Bakit naniniwala kang si Jesus ay Diyos? So, basahin nyo lang yung buong question. Number 1, 2, number 3, 4, hanggang 9. 3 lang naman ang ibigay nyong isulat nyo dyan. Kung sa papaano kayo naniniwala ng si Jesus ay Diyos. Ito naman, balik tayo doon sa pagiging tao ni Jesus. Sa pagiging tao ni Jesus, sa question number 11, paano makikita ang pagiging tao ni Jesus sa mga sumusunod na pangyayari? So, dito hindi na ipinapakita din ito yung pagiging Diyos ni Jesucristo. Ang pinakikita niyo ito yung paano siya naging tao. Ha? Okay, basahin natin sa John chapter 4 verse 6. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6 hours. So, ang sinasabi dyan, sa verse 6 na yan, nakita ng si Jesus Christ ng well, di ba? Tapos nanatili siya doon ng 6 hours. Sa palagay niyo, anong ginagawa ni Jesus Christ doon sa well na yon? Ituloy natin para mas maano ninyo sa verse 7. When a Samaritan woman came to draw the water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" So, sa palagay ninyo, sa pagiging tao ni Jesus, ano ba yung bilang isang tao? Dito sa illustration na to, kung paano niya ipinapakita na pagiging tao ni Jesus Christ. Ituloy natin sa verse 11 to 12. Una,
sinabi niya sa babae, you give me a drink, ibig sabihin, nauuhaw si Jesus Christ. Yun ang pagiging tao niya. Di ba? I-illustrate niya na, ano ako eh, tao ako eh, nauuhaw din. Okay, sa 11:35, Jesus wept. Yan yung naiksing verse sa Bible. Yan ang pinakamaikling verse sa Bible. Kaya sa mga trivia, what is the shortest verse in the Bible? John 11:35. Yan lang yung sinabi, Jesus wept. Nanangis ang Panginoon. Ibig sabihin, ipinakita ni Jesus ang kanyang pagiging tao, siya ay meron ding damdamin, nasasaktan, nananangis. Di ba? So, yan ang pwede nyong ilagay dyan sa question na yan. At ano pa? Sa pagiging tao niya, Jesus He said, sabi niya, sinabi niya, yun lang. So, ibig sabihin, ang pagiging isang tao ni Jesus Christ ay naranasan din niya na masaktan, lumuha, umiyak. May panahon din siya nagalit. Pero hindi naman yung galit na talagang di ba? Yung tinanggal niya yung mga nagtitinda doon sa labas ng di ba? So, siyempre nga naman panglalapas tangan 'yon. Okay? Sa question number 12. Yun yung mga prophecies na sinabi ha. Kaya kung kailangan nyo, kung wala kayong gusto nyo makip yan, at yung mga books ninyo, pag may dumating na DFD, bagong DFD, naman, imbis na hindi sila bibili, pahiram nyo, kaya pamigay nyo na lang, para magkaroon na lang kayo na itong sa USB o kaya sa computer niyo o kaya sa cellphone niyo, pwede nyo download. Ayan din yung nakalagay doon sa chart na nakikita ninyo dito sa Bible, yung chart niya. So, sa question number 12, yun nga, yung question dyan. Sa question number 12 na tayo. Ano ba yung nasasabi dito? Question number 12. Ang Matthew chapter 4, verse 1 to 11 ay nag-uulat ng sunod-sunod na mga tukso na kinaharap ni Jesus. Jesus is tempted. Ibig sabihin, dumaan din siya sa pagtukso ng kaaway. Pero ano ba yung sinabi ni Jesus dito? Okay, basahin natin. Sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days, kaya niyo bang fasting 40 days? And 40 nights, he was hungry. Sinagutom. Kasi tao na siya eh. Natural, magugutom ka 40 days and 40 nights. Imagine mo yun, 2 araw ka lang hindi kumain. Palagay ko, hindi natin kayanin. 1 day fasting nga lang, parang hirap, di ba? Pero si Jesus, bilang isang tao, ginawa niya. And then, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Then the tempter came to him and said, if you are the Son of God, ito na, sinasabi na ng demonyo sa kanya, di ba anak ka ng Diyos? Di sabihin mo sa mga batong ito, gawin mong tinapay. Tuloy natin. Ano ba sabi ni Jesus? Jesus answered, it is written. Yan lang laging binabanggit ni Jesus Christ kapag siya ay na-tempt ng kaaway. Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Yun lang ang sinabi niya. Di ba? Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. So, hindi niya siya na doon. Ito naman, ipinakita niya yung buong siyudad. Ano sabi ng dito, ng demonyo? Sabi niya, if you are the Son of God, he said, throw yourself down dito sa bundok na to, sa hills. Sabi niya, ano sabi ng Diyos? In the second times. For it is written. Bakit yun lang niya?
He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, "It is also written," na naman, "Do not put the Lord your God to the test." Minsan, ginagawa natin yan, di ba? "Lord, subukan mo ako." O kaya, "Lord, gagawin ko to, basta bigay mo lang yung, yung ninanais ko." Pero sabi ng Panginoon dito, sabi niya, do not put the Lord your God to the test. Huwag natin subukan ng Diyos. Kasi ang bawat pamamaraan natin, alam ng Diyos yan. Kung kailan tayo dapat niyang bigyan, pagpalain, at kailan niya sasagutin ang ating mga prayer. Minsan, iniisip natin, hindi na sasagot ng prayer, di ba? Bakit? Minsan, pag humihingi tayo, "Lord, pagpalain mo naman ako ng lupa at bahay." Pero ang pangangailangan mo bukas, wala kang makakain eh. Ano ba ipoprovide ni Lord? Siyempre, yung pagkain mo kinabukasan. Hindi yung sarili mo lang desire. Yung, kumbaga, nilalakihan mo na yung gusto mong pangarapin sa Panginoon, pero hindi mo iniisip, wala kang makakain kinabukasan. Di ba? Kaya wag nating ilagay ang Panginoon sa yung paraan na itinetest natin siya. Baka naman hindi ibigay. Humiling ka nga ng kotse, hindi mo naman sinabi na anong kulay. Tapos bigyan ka ng kalahati, magrereklamo ka. Hindi mo naman sinabi buo eh. Di ba? So, yun, sinabi ng ano ba sinabi pa uli ng Diablo sa verse 8? Again, the devil took him to a very high mountain, show his all the kingdoms. Yun nga, pinakita niya lahat. The world and their splendor. Hindi, makulit pa rin ng Diablo. Sabi niya doon, "All this I will give you." He said, "If you will bow down and worship me." Imagine, sinabi niya, magpuri siya sa demonyo para lang maibigay yung ninanais siya sa lahat ng kanyang mga nakikita. Pero ano sabi ng Panginoon? "Away from me, Satan, for it is written." Na naman, sinabi niya, "Worship the Lord your God and serve Him only." Then the devil left him, and angels came and attended him. Dito sa mundo natin, lahat ng ginagawa ng Diyos, merong panapat ang kaaway. Kung kaya ng Panginoon na tayo ay pagpalain, gumagamit din ang Diablo na pagpalain ang lahat ng masasama. Di ba? Pinoprovide rin bakit? Ang mga kumikita ba sa drugs, provision ba ni Lord yan? Hindi. Provision ni Satan yan. Pero umaangat sila, di ba? Kasi ang iniisip nila ito lahat ng offer ni Satan, tinatanggap nila. Pero ano ang sinasagot lagi ng Panginoon? It is written. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Tapos sinabi niya, huwag mong itest ang Panginoon. Tapos kaya sinabi niya, lumayas ka sa Satanas. Pwede rin natin gawin yan. Layasan mo ako sa Satanas, hindi ikaw ang aking Panginoon. Di ba? Katulad ng isang mayaman. Nung siya'y namatay, lumapit siya sa Panginoon. Sabi niya, "Lord, ako yung tao na nagbibigay sa mga mahirap. Nagsabi ako ng patungkol sa iyo. Ginagawa kong lahat na ako'y naging mabuti. Pero sabi ng Panginoon, lumayo ka sa akin." Katulad ng isang mayaman din na lumapit kay Jesus. Ano sabi ni Jesus sa kanya? "Ibigay pa mahagi mong yung kayamanan." Pero nangyari, tinalikuran siya at naglumo siya. Kasi imagine, sa laki ng kayamanan niya, hindi niya maipamigay. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ka pwede mag-serve sa dalawang master. Either na iwan mo isa, maglingkod ka sa akin. Or mahalin mo yung kayamanan na meron ka, pero hindi kita kilala. Di ba? Yun ang gusto ipakita sa atin ng Panginoon. So, yun yung mga
bagay na ipinakita dito sa talatang ito, sa verse 12, yung mga pagtukso kay Hesus Kristo. So, the next. Question number 13. Pero yung question doon sa 12, ano? Maraming question doon, ha? Sagutan ninyo. Yung, lalo na yung sa letter B, basahin nyo sa bahay, ha? Magkakaibang, ano yan, Matthew, pero Deuteronomy, di ba? Magkaparehas na account lang yan. I-cross, ano nyo lang, kung ano yung similarity nila ng verse. Para nakikita, nabasa ko na sa Deuteronomy ito, ba't nakalagay pa sa Matthew? Minsan yung mga nasa John, nakasulat din sa Luke, o kaya sa Matthew. Kasi lahat sila naka-experience naman na kasama nila si Jesus Christ Sa iba-ibang pamamaraan nga lang nila sinulat, pero iisa lang ang sinasabi. Di ba? Kaya ganun din dito sa Matthew, sa Deuteronomy, ano nyo lang doon kung ano ang kanilang similarity. Okay, question number 13. What has Jesus experienced that is common to man? So, ano ba yon? Ano ang naranasan ni Jesus sa karaniwan sa mga tao? Okay. Nakalagay dyan sa Hebrews chapter 2, verse 10. In bringing many sons to glory, it was fitting the God for whom and through whom everything exists should make the author of their salvation perfect through suffering. So, yan yung nakasaad dyan. So, ano yung mga naranasan, nakaraniwan sa mga tao ni Jesus? Di ba? Naranasan ni Jesus yung maghirap sa mga tao din. Kung sino pa yung mga nasa higher position, yung pa yung mga nagpapahirap kay Jesus. Question number 14. Paano tinawag ni Jesus ang mga mananampalataya? So, how does Jesus address believers? Why isn't he ashamed to address them this way? Tinawag tayo ni Jesus, hindi niya tayo kinahihiya kahit na tayo makasalanan. So, nakasaad dyan sa Hebrews chapter 2, verse 11. Both the one who makes men holy and those who are made holy are of the same family. So, Jesus is not ashamed to call them brothers. So, hindi tayo kinahihiya ng Diyos. Tawagin niya tayo mga kapatid sa Panginoon. Ganon din tayo dito sa iglesia. Hindi natin nakikiya, kapatid ko yan si kapatid ko yan si Rex. Lahat tayo magkakapatid. Iisang pamilya tayo na tinatawag. Okay? Question number 15. What are some results of Jesus becoming a man? Ano-ano mga kinalabasan ng pagiging tao ni Jesus? Bilang isang tao, ano yung kinalabasan? Sa Hebrews chapter 2, 14 and 15, nakalagay doon, since the children have flesh and blood, so nagkaroon tayong flesh and blood, he too shared in their humanity so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. So, basahin natin sa Tagalog para mas naiintindihan natin. Sinabi niya dito, dahil ang mga bata ay may laman at dugo, ibinahagi rin niya sa kanilang sangkatauhan upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan daw ay, mawawasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan, ibig sabihin, ang dyablo. So, winawasak niya yung mga ginagawa ng dyablo, at malaya sa lahat ng kanilang buhay ay pinatay dahil sa kanilang takot sa kamatayan. So, ilagay nyo dyan kung ano yung kinalabasan ng pagiging tao ni Jesus. Nasaan dyan dito? Di ba?
Sa panahon kasi ni Jesus Christ, no, nung siya ay nabubuhay, ano, marami siyang pinagdaanan, hindi lamang sa mga kanyang mga disipulo. Ipinakita niya yung kanyang pagiging tao talaga. Di ba? Natuto siyang, imagine si Jesus Christ nagbabayad ng tax. Di ba? Pero siya naman na may-ari ng lahat. Pero hindi, ipinakita niya sa kanyang mga alagad na tayo ay mamamayan. Di ba? Dapat tayo magbayad ng buwis. Diba? Ginawa niya, pinapunta niya yung kanyang mga alagad. Punta kayo sa dagat, manghuli kayo ng isda. Sa bawat bibig ng isda, may makukuha kayong ano doon. Ibayaran niyo ang ating buwis. So, natuto rin siyang magutom. At higit sa lahat, dito sa Hebrews chapter 2, verse 14 to 15, imagine, sinacrifice niya na yung sarili niya para lang panagutin tayo. Inako niya yung kamatayan na nararapat para sa atin. Katulad ko, inako ni Jesus yung sakit na meron ako. Alam niyo ba bakit ako na born again? Meron akong cerebral malaria, isang malaria na nakakamatay. So, to make a long story short, yung sakit na yan, may nakasabay ako. Kung kilala niyo yung newscaster na si Ray Langit. Yung anak niya, nagsabay kami nagkaroon ng cerebral malaria. Siya, umabot lang siya ng 5 days, namatay na. Ako, nagdusa pa ako ng malaria sa tagal ng panahon. Umabot ng taon, 2 taon. Sa isang buwan, 2 beses ako inatake. Bakit daw hindi ako magpagamot? So, nagpagamot ako. Alam niyo ba kung ano ang pwedeng gamot lang gawin sa akin? Palitan yung buong dugo ko. Tanggalin, salinan. Sa hirap ng buhay noon, hindi mo kaya mag-provide ng dugo. Kahit naman ngayon sa panahon niyo, hirap mag-provide ng dugo, di ba? So, ang nangyari, may nakilala akong Kristiyano. Sabi niya sa akin, attend ka sa church namin. Ayoko sa mga born again. Boring. Ayoko ng mga taas-taas kamay, palakpak. Sabi ko gano'n. Kasi sabi ko, ako po isang Katoliko di kandado. Kasi lahat ng Katolik, yan ang ano. So, sa madaling salita, dahil kaibigan ko siya, ayaw kong mag-away kami, tinugunan ko yung kanyang imbitasyon. Naimbitahan ako sa church. Tapos, alam niyo ba, pag upo ko sa church, yung si Pastor Jesse, nasa pinakalikod ako eh. Ang unang bungad niya kaagad, tapos ng praise and worship merong isang tao dito may sakit. Nararamdaman ko na kailangan mo ng kagalingan. Siyempre ako, baguhan ako doon. Sabi ko, sa dami-dami ba naman namin tao dito? Sino ba naman mag-aakalang ako may sakit? Pero inignore ko, ibig sabihin, hindi ko inintindi. Nakaupo lang ako. Alam niyo ba, walang abog-abog? Napatayo ako sa aking mga paa. Lumapit ako sa harap nang walang hiya. Dali-dali ako lumapit sa harap at tumayo at yumuko. Hindi pa nag-i-start si Pastor Jesse mag-pray. Na-slay na ako, hinimatay. Ang service po natin noon, hindi 1 hour. Kasi karamihan ng mga church noon, pahabaan ng service. Di ba? Di ba, sister? Pahabaan ng service. Mag-uumpisa na ng 8, yung iba natatapos 12, yung iba nag-i-extend pa. Pahabaan ng ano. Maiksi na po yung 2 hours. Pero alam niyo ba yung nangyari sa akin? Yung 2 hours na yan, tinulog ko sa church. Wala akong narinig ng preaching. Ang narinig ko na lang, praise and worship na ng tapos na. Kasi ibinangon ako. Sabi ko, ano nangyari? Uwian na. So, dahil sa grasya ng Diyos, nung na-explain ako, nagtatanong na ako, anong nangyari sa akin? Pag uwi ko ng bahay, hindi ako mapalagay. Mula nung dumating, sabi ko, ano nangyari sa akin? Ito, ganyan.
Sabi ko, wala na akong mapagtanungan eh. Sabi ko, babalik ako doon. Ando na yung desire ko mag-church ngayon. Wala na akong kasama. Ako na lang ang nag-church. Tapos, nagtanong hanggang sa nalaman ko, ganito ganon, na ang Panginoon ay nagpapagaling sa mga taong nagnanais na gumaling. Ibig sabihin, yung mga ini-ignore ko pa. Alam niyo ba, napatunayan ko yun. Hindi ako nagpagamot pa, ha? Tinignan ko muna kung hanggang kailan ako hindi sasumpungin ng malaria. Umabot ng 1 buwan, umabot ng 2 buwan, 3 buwan, nag-1 taon, hanggang sa 32 years na ngayon. Hindi ako sinumpong ng malaria. Hindi ako nagpagamot. At paano malalaman na wala ka ng malaria? Kasi sabi sa Red Cross, Sir, ang malaria, pag nasa dugo mo na, hindi na matatanggal yan. Forever na yan nasa iyo. Yun ang kaisipan ng tao. Pero ang kaisipan ng Panginoon, iba. At yung paniniwala na meron ako, na ako ipinagaling ng Panginoon. Ginawa ko, pumunta ako sa Red Cross. Sir, magdodonate akong dugo. O sige, permahan mo to. Pagdating doon, ikaw ba ay nagkaroon ng malaria? Alangan namang sabihin ko, hindi. Kasi magdodonate dugo eh. Di chinekan ko. Nung nabasa niya, sir, hindi kayo pwede mag-donate. Bakit? Malaria carrier kayo eh. Hindi, kaya nga gusto ko malaman na kung talagang wala na akong malaria. Hindi, nasa dugo nyo na yan, sir. Sabi yung gano'n. Hindi nga, gusto ko nga malaman. Sige, sabi yung gano'n. Pakuha ko ng dugo. Sige, tatawagan na lang namin kayo, sabi yung gano'n. Sa madaling salita, negative po. Talagang malaria free. Ibig sabihin, sa mahabang panahon na inilagi ko sa Panginoon, inangkin ko yung kagalingan na meron ako. Gusto ko lang mapatotoo talaga na wala na. Nagpa-donate ako ng dugo. Sabi nung sir, wala na yung dugo niyo, na-donate na. O, ibig sabihin nagamit. Kaya tayo, bilang isang bahagi na kaisa ng pag-ibig ng Diyos, huwag tayong mag-alinlangan sa grasya ng Panginoon. Huwag tayong mag-alinlangan. Pag dumaan tayo sa pagsubok, kasi paraanan ng diablo yan eh. Ipinaalam niya na sa Panginoon niya na tayo ituksuhin. Katulad ng ginawa niya kay Job. Ano ba yung dapat nating ipatotoo? Ipatotoo natin yung mga ginawa ng Panginoon. Kaya nga tayo dumadaan sa pagbabasa ng aklat na to para maunawaan natin yung kanyang mga salita. Kaya in-encourage ko kayo, yung kanyang mga salita, huwag lamang manatili dito. Isa puso at isa buhay natin. Nang sa ganon, yung mga pinagdadaanan ni Jesus Christ na siya ay tinukso, na binalik niya lang sa diablo yun, nasusulat. Lagi niya pinanghahawakan yung mga nakasulat na ito ay paraan ng Diyos na walang sino mang pwedeng sumira. Itong librong ito pinapakita lang sa atin kung sino si Jesus at kung sino tayo sa Panginoon. Yung mga daraang lalalim pa ng lalalim. Kung paano kumilos ang banal na Espiritu sa buhay natin. Paano natin naharapin yung kanya mga salita sa mga taong nilalapitan natin. Kasi alangan naman yung puro Kristiyano kayo sa isang bahay. Meron at hindi. Diba? Paano natin sila mahalin? Sabi ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway. Amen? Okay, pray na tayo. At sa susunod, chapter 2 and 4. So next week, ako na lang uli magtuturo, 2 oras uli. And the following week, iba na. Yung book 2 na yung yung books na yan, ikikip nyo sa inyo na yan. Tapos pag naipon ninyo, pag may nag-join uli ng pwede nyo ipahiram sa kanila. O kaya ipamigay ninyo. Ngayon kung gusto nyo naman ikip, sa inyo talaga yan. Ha? Ngayon kung meron naman kayo sa cellphone o kaya katulad ni sister na sa tablet niya, mas maganda. Kasi personalize nyo talaga yan. Amen? Okay, pray tayo. Salamat Lord sa inyong mga salita. Nawa Lord sa susunod namin pagkikita Panginoon ay mas higit mo pang maipakita kung sino ka sa amin at paano po kami naging
kabahagi ng iyong pamilya, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay.